Sabi nila, every great love starts with a great story. Dahil ang puso nga naman ang pinakamagaling na tagakwento. Pero ano nga ba ang istorya ng Imagine You and Me? Teka, hindi ka ba imagination? Imagination? Ay ka ba? Hi din po. Yung nag-umpisa actually, yung Imagine You and Me na title, ano lang yun, temporary title lang siya. Because in the movie, si Maine tends to daydream a lot. Lagi siya gusto niya nag-i-imagine ng kung ano-ano. Allora, Senata! Scusi, signore! Lagi niyang ini-imagine, mahanap na niya yung Romeo niya. Lagi niyang ini-imagine Mr. Right is just around the corner, mga ganyan. Tapos biglang, what if, while you're imagining, while you're daydreaming, biglang dumating nga si Mr. Right. Ano si? Ako? Tignan mo, hindi na ako si Gara sa Imagine You and Me. And yung character naman niya doon, hindi naman siya as inalalayo sa pagkatao ko, as Maine Mendoza and Divina, kasi siya masiyahin, optimist, tapos hopeless romantic. Yun talaga eh. Doon talaga, sa hopeless romantic talaga, doon dapat yung yung atensyon. Libre ba? See? Kung libre naman pala, sana sinabi mo kanina? In terms of Gara, we really tried to keep the character of Gara medyo close to the personality of Maine because this is her first starring role. So yung responsibility of learning how to act, learning how to do a whole movie, ang laki ng responsibilidad for Maine kasi yun nga, ang laki ng opportunity for her. So parang medyo to balance yung load niya, yung trabaho niya, we tried to make yung character ni Gara medyo mas malapit sa kanya ng konti. Tuloy na talaga pagalis mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Ano ba gusto mo sabihin ko? Ako po, I'll be playing Andrew Garcia. Medyo heavy yung character niya dito kasi nasubukan siya eh. Parang yung love kasi kay Andrew parang exam. Ang daming tanong na hindi niya alam ang sagot. So, ang feeling niya lagi siyang babaksak. Don't break my heart like this. Tinuupo na ako. The character of Andrew is much more complicated. Ano to eh, parang Olympics to, okay? Yung kailangan mong gawing maneuver, mas mahirap because mas experienced ka na. Mas marami kang acting experience, movie experience kay Maine. So, sa iyo yung medyo mas mahirap, mas komplikado na responsibilidad. Kaya nga na-invento ang glue para kahit gaano kawasak ang isang bagay, pwede pa rin mabuo. So ngayon, alam na alam agad ni Maine paano pumasok sa character ni Gara. Alam na alam agad ni Alden kung paano pumasok sa character ni Andrew. Hindi nga. Matapos mabuo ang material, ang pangarap na cast na susuporta kina Alden at Maine ang sunod na binuo. Actually, the way I cast all my movies is I start with my dream list. Alam ko, wala dong masusunod. Parang ito ang peg ko. When it comes to Kakay and Kai, nakita ko kasi sila sa theater tsaka sa mga indie films. So, sabi ko, ay, galing si Kai Cortez. Galing talaga. When I saw Kakay, I said, nakakatawa sa in plays. Sabi ko, gusto ko makatrabaho itong dalawa to. Sa my first time working with them. I'm sure hindi natin makukuha yan. Kasi ang gulo ng schedule, dami nilang ginagawa. Tapos sabi ko, alam ko si Kakay may Rock of Ages. Marami silang mga ganap. Tapos chinek namin, swak naman sa schedule. Ay, sobrang excited ako na makasama at makatrabaho yung Aldab. Kasi nga, very funny din naman ako, di ba? Hindi ko makakalimutan ng una niyang pagtatagpo sa Introductions. Mas mahirap yung character ni Clarissa. Nag-reading kami, nag-open up kami ng mga auditions, may mga artista na pumasok, and then they read for the part. Pero sabi ko, tinanong ko yung sarili ko, sino yung dream actress sa akin para dun sa role na Clarissa? Sabi ko, suntok sa buwan, si Jasmine. Ang joke ko kay Tita Irma is, itong kabayaran ko naman sa'yo, Tita Irma, kasi yung last movie na ginawa natin, invalid. So naka-lang siya, naka-wheelchair, wala siyang lines, tapos ang hirap physically, it was a very difficult role. So ito naman, Tita, yung yung payback ko sa'yo. So at least sa Italy, magandang weather, so mas madali namang working conditions kaysa sa last project natin. But that's the story kung paano nabuo yung supporting cast. The best way to catch your dream is to make it a reality, ika nga. Kaya naman the production team wasted no time in gathering all resources at lumipad na nga sila palabas ng bansa.
International Love Team deserves nothing but the best location for their first solo movie. At ang napili para sa kanila, ang Lake Como sa bansang Italy. It was really decided on by the producer, specifically my father, si Mr. Tuviera, because he wanted to make a movie in Italy for the longest time. Noon pa, I think mga 5 years na, since nung bumisita siya ng Como, Italy, parang dream niya talaga na gumawa ng pelikula doon. Pero wala pa kaniyan, wala pang concept, wala pang artista, gusto lang niya gumawa ng pelikula doon. Tapos nung sumabog na yung Aldab phenomenon, doon niya naisip, okay, finally nakahanap ako ng love team at nakahanap ako ng mga artista who are deserving of that dream movie. So ito, in a way, this is actually my father's dream come true. Ang Lake Como, ilang eksena mula sa mga pelikulang Star Wars Episode 2 at Ocean's 12 ang ginawa rito. At sa Angking Ganda, ilan sa mga Hollywood celebrities tulad ni Madonna, George Clooney at Sylvester Stallone ang nagpatayo ng bahay sa shore nito. Minsan na rin binanggit ang Lake Como sa mga libro ng mga literary legends gaya ni Mark Twain at Ernest Hemingway. Para tapatan ang classic appeal ng Lake Como, pinaghandaan ito ng gusto ni Direk Mike at ni Alden at Maine. Yung bigness ng pelikula, a lot of it comes from not only syempre Alden and Maine, who are the hottest stars right now. The bigness of the film comes from the locale, yung location. Kasi early on, we decided talaga most of the movie will happen doon talaga sa Italy. Kasi ang kwento talaga ni Gara as an OFW happens there. So sabi ko, may responsibilidad yun. Hindi pwedeng sabihin na, oy, magsushoot tayo sa Italy, as rap, ganda ng mga backdrop and all of that. May responsibilidad yun. Meaning, number one, mas mahirap. Mas mahirap yung logistics, mas mahirap i-set up, mga permits, mga visas, lahat yon. It makes it 10 times harder to shoot. Number two, kung nandun ka na, kailangan bigyan mo ng justification. Meaning, pakita mo yung lugar. Pakita mo kung bakit niya i-love ang mga tao dito. We really chose the right place because really love is in the air. Yun. Parang ang lagi ko sinasabi kay Alden sa kay May, when we get to Italy, you will understand why the story is set in Italy because you cannot help but fall in love when you're there. Beautiful is an understatement. Yes. Sobrang ganda. Partida, ano pa lang yun isang parte pa lang ng Italy, Yes. yung pinuntahan po natin. Grabe, makikita nyo naman po sa movie aside po dun sa storya namin, talagang i-admire nyo din yung beauty ng Como, Italy Yes. talaga. Alam mo yung pagtumingin ka parang akalain mo wallpaper, edited ba to, ganyan. Literally, pwede kang, yung camera phone mo, pwede mong picture tapos pwede mong gawing wallpaper na parang kinuha sa internet. Ganun siya kaganda, ganun siya kaganda. It's very peaceful, it's very calm. At least kami nung nandun. Kapag marami kang iniisip, you just look at the lake, then everything will be Kumakalma lahat. kalma lahat. Nakakadagdag rin siya sa sa vibe. Galing. Kapag Alam kunwari, depende kapag masaya yung scene, pwede rin. Pwede kang tumingin dyan, i-admire mo lang yung Yeah. This portion is brought to you by McDonald's. New Chicken Filet Italiana. No matter how many times I dropped it, Alden and Maine are well-loved and supported by the Aldab Nation sa Pilipinas. Ngunit ang kilig na dala nila ay umabot hanggang Europa. Kaya naman dagsa ang mga fans sa Italy para masaksihan ang kanilang mga idolo. So, we arrived on a Sunday. Kasi ang daming nating kababayan na nag-aabang sa airport. Ang dami nilang hawak tarpaulin. Ang dami nila ako tarpaulin, ang dami nila agad pa regalo. Ang Arrival dami pa lang, may po. regalo na. At sinabi nila na meron daw tayong kasabay na parang Korean stars, Korean stars. na dumating. Tapos ang akala po ng mga staff sa airport is yung mga fans dun para sa mga Naghihintay. Kasi hindi naman po namin na-expect na gano'n eh. Oo, Na talagang Pinoys will go out of their way just to see us. Oo, nagulat sila. Ay, Pero iba. nakakatuwa. Nakakatuwa. Tapos every single day, nag-shoot po kami, hindi pwedeng walang bibisita. Ako po, galing pa po ako ng Trento. 20 minutes pupunta dito. Nag-treno ako para lang makita sila. Nandito po ako sa Italy for 18 years na. Dito po ako nag-aaral. And nakilala ko po ang Aldab through my friend na nasa Alaska. May mga nag-aantay po sa labas ng hotel. Labas ng hotel,
labas ng Nag-aantay villa. na lumabas tayo ng hotel for the first time, tapos pag uwi natin, inaabangan din Inaabangan tayo. din. Ba't ang ganda mo? Kumbaga, Ang dami. talagang nag-aalat sila ng time. May lumipad from United Kingdom, may lumipad from San Para lang Francisco. po makita kami. From California, dahil lang sa Aldab, I made worldwide friends. And I'm trying this school kumaling. Grabe. Nakakatuwa. Tsaka nakakaloka kasi hindi ko alam na yung ganun, aabot sila ng ganun para lang sa love nila sa atin na ng suporta. Hindi ko naisip mo na ganun. Kasi kung iidolo ko, parang hindi ko kayang, You will go out of your way, no? Grabe Parang sila lahat. iba po sila. Nagaligaw-ligaw kami, nag-rent kami ng car. And siguro, ito ang natin dito sa baba. Sobra. Wala silang ibang iniisip kundi makita lang kami dun sa stay namin sa Italy. Kaya sobrang nakakatuwa, sobrang. Sarap sa feeling. Sarap sa feeling. Mabuti pa, turuan mo na lang ako mag-Italian. Si Okay? Anong Italian ng masaya? Felice. Eh, ng mabait? Brava. Eh, yung mga abilidad? Capace. Eh, yung maganda? Bella. Eh, ikaw? Bukod sa mga supportive fans, kaakibat din ang production ng isang equally competent Italian crew na siya rin humawak ng mga sikat na Hollywood movies. Most of the time when you do a film outside, para kayong guerrilla. This time, legit na legit. So, as in, even the working habits of the Italians were incorporated to the working habits of us Filipino, which is very good for all actors. Even the crew, the Filipino crew that came with us. I'm doing movie production since 20 years. Como Lake is where I start. I'm a unit manager. I'm working in production team for this new project, the Philippine movie. My name is Marco. I work in Italy in production. I have worked with commercial, with fiction, with film. I work as production assistant on this project. My name is Fabio Neto. I'm the location manager of this movie. I'm here for this movie, working as a help for the director. I'm glad to work with the Filipino crew. It's more human for us to work with them because we know their name, we can talk to them, so it's nice. Hi, I'm Giovanni from the production team of Italy. Yes, and can you say hi to your Filipino fans? Oh, I have fun in Si. Yeah. Ciao. And ciao. Can you say mabuhay, Philippines? Mabuhay. Mabuhay Pilipinas. Pilipinas. Yes. Mabuhay Pilipinas. Can you do the wave? Like this? Yeah. Yeah. Okay, do the wave. Tiniting matagal ko nang iniintay eh. Mahiting tagos ng bone marrow. Pero sa likod ng mga kameras, may hindi maitatagong pagtitinginan ang marahil ay nabubuo habang ginagawa ang Kasi kailangan mag-makeup, kailangan mag-prepare, magsuot ng costume. There was one time, we were in Minajo already. We couldn't find Alden, so panic kami. So hindi namin alam kung saan siya pumunta. Hindi namin alam kung saan siya nag-breakfast na ba siya, ba't siya umalis ng hotel. Tapos, tatanungin sana namin si Maine. Sabi ko, tatanungin namin, nasan si Alden? Pag hanap namin kay Maine, hindi din namin siya mahanap. Wala rin siya, missing in action. It turns out, nag-jogging yung dalawa. Nakakalabas tayo, nakapag-jogging, nakapag-usap. nakapag-spend talaga kami ng time together. Mamamasyal na rin po kami. First time po namin makasakay dito. Cut na sa lahat. Nakakalabas kami. Parang normal lang. Normal na tao, nakakapag-usap kami sa labas, literally. Kasi parang, I'm not saying dito mahirap. But syempre, since marami nakaka-recognize, so maliit yung space for privacy for us dito. So nawawala silang dalawa, hindi namin alam, nagpapanik na kami kasi malapit na sa call time, yung pala lagi silang magkasama together. They go out, they jog by the lake in the mornings. You're meant to be with someone who makes you smile like that.
Alam mo si Gara, katulad ko yung magmahal. Lahat ibibigay. My favorite moment was there was a time in the shoot na nagkasakit si Maine. She wasn't feeling well. So we had to delay the shoot. So nandun na yung crew, nandun na yung equipment, nandun na yung staff. But we had to hold off kasi she wasn't feeling very well. And she had only one request. Kasi we gave her medicine, we gave her, and wala siyang gana kumain. So dinalan siya ni Alden ng soup. Okay? Tapos si Alden had to feed her kasi she wasn't feeling well at all. Tapos isang request niya, sabi niya, kwentuhan mo lang ako, Alden. Sabi niya, magkasama tayo araw-araw. Lahat ng may kikwento ko, alam mo na. Di ba, basta kwentuhan mo lang ako. And that made her feel better. So Alden never left her the whole day. So hanggang ako, malis na ako, nag-set up kami, mga inaayos namin yung mga change of plans, mga schedule. Si Alden, inasikaso lang siya. Si Alden ang naglinis ng kwarto niya, nag-ayos ng mga gamit niya, hindi niya iniwan. Tapos hanggang nakatulog si Maine, inalagaan lang siya ni Alden the whole day. So, doon talaga, nabigyan kami ng chance to be ourselves more. Kung sa lalim at lalim lang naman ng relationship ang pag-uusapan, malalim talaga. Malalim talaga. Talagang hindi na mapipigilan ang real-to-real kilig ng ating paboritong love team. Kaya naman when the cameras continued to roll, kakaibang aldab ang nasaksihan ng lahat. Ang kakaiba talaga kay Alden at kay Maine is the chemistry. And that's something that you really cannot manufacture. Pati ang mga artistang kasama nina Alden at Maine ay namangha sa kinalabasan ng pelikula. Walang dudang ito na ang pinakaaabangang romantic film ng taon. Ako, yung boat ride at saka yung mga eksena sa Verona, yun yung most Chef, ako din, yung sa Verona. At kung ang mismong mga bida ay nai-inlove sa kanilang roles bilang Andrew at Gara, kahit ang ibang talento ay namangha sa pinakitang galing ng mga artista sa kanilang pagganap. Working relationships with the both, it was very different, I guess, because each of them had a different personality when it came to our conversations. Hi! Ako si Vanjie. At ang role ko dito ay isa ako sa mga best friend ni Maine. Kasama ko si Kakay dito. Kami ang mga friends ni Maine sa Italy na mag-a-advise sa kanya, gagabay sa kanya, at susuporta sa kanya till the end. Hi! Ako po si Winona dito sa pelikulang to. Ang description ay hot mama. Di ba? Di ba masyadong halata? Parang totoo lang. Ayun lang, isa ako sa makukulit na barkada and best friends ni Maine dito. Grabe ha, na pa ba tayo mga barkada ko? Nakakaloka. Ang ganda. Yung unang responsibilidad kasi nila is to connect to Alden and Maine. And that they did very well. Kasi some of them, they've never worked together. Si Kakay at si Kai, they've never met Maine until nung Storycon. Pero nung nagsushoot na, dun sila sa tent, nag-uumpisa kahit nagsiset up pa lang kami, maririnig mo sa tent, kahit malayo ka, maririnig mo ang ingay ng tent. Para may talk show na nangyayari dun sa tent. Ang ingay nila, lagi sila nagkakwentuhan, bonding agad sila. So wala pa isang oras, wala na. Parang best of friends na sila. Bukod sa iba't ibang talento na ipinamalas ni Maine sa telebisyon at internet, tila may bagong revelation siya. Sino nga ba ang hindi pa nakakarinig sa lakas maka-LSS at maka-inlove na kantang inawit ni Maine? Sa pagkakataong ito, she wrote the lyrics of the movie theme song, Imagine You and Me. Well, kasi sinulat ko po yun right after reading the script for the first time. So, sobrang fresh pa sa akin nung emosyon na naramdaman ko nung binasa ko yung script. So, ayun. Nilabas ko lang lahat. It would be nice to have you in my life. Sa ating buhay, may mga pangyayari na masarap alalahanin, gaya ng makita natin ang taong nagpatibok sa ating puso at tinuruan tayong umibig sa unang pagkakataon. Pero ang mahirap kalimutan ay ang mga alaala ng pagkakataong sadyang itinadhana para sa atin. Sino ba ang mag-aakala na sa isang simpleng ngiti ng isang dalaga at kaway ng isang binata ay mabubuo ang isang higanteng tambalan na magpapaligaya at magpapakilig hindi lang sa buong bayan, kundi sa buong mundo. Ang kakaiba talaga kay Alden at kay Maine is the chemistry. And that's something that you really cannot manufacture.
Minsan, aksidente lang. Biglang hindi akalain ng tao that these two people, this guy and this girl, have really, really good chemistry. It's a normal feeling. Kumbaga parang it's like meeting a new person. Parang ganun lang eh. Parang I never know. Parang kasi before, si Ning kasi pinapanood ko na siya sa mga Dub Smash videos niya since nauso yung Dub Smash sa atin. So, kumbaga parang nakakatuwa na nakita ko siya na she became part of Eat Bulaga. And then, it's just a regular day kasi parang they told me na, Alden, puka lang sa One for All. Nood ka lang sa studio. Cute si Alden. I find him cute. Crush. Opo, nakakaya amin. Ay, oh God. Hindi ko pa tayo nakamin, pero... Opo, merong crush ako kay Alden ng very, very light. Kaya po naging ganun yung reaction ko noong July 16. Kasi kung wala naman po, hindi dead man lang sana sa paglabas niya sa screen. Pero meron. Cute na kasi. Alam naman. Wala na ba si Alden dito? Just like any couple that started their journey together, lahat naman ay may pupuntahang destinasyon. Pero hindi nga naman mahalaga ang pupuntahan dahil ang mas mahalaga ay ang mga magagandang alaala at karanasan habang sabay kayong naglalakbay. Ang tambalang Aldab ang naging mukha ng bawat taong gustong magmahal. Bilang Andrew at Gara, sila ang magiging mukha ng mga taong bagas kung umibig at nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Kaya't ngayong July 13, samahan natin sina Andrew at Gara sa pagbubukas ng bagong pahina ng kanilang buhay sa Imagine You and Me. Ay dahilan. Everything happens for a reason. At ang dahilan ay upang matagpuan mo ang iyong meant to be. Hindi po, pili ko siya na magiging first boyfriend mo. Mag-ingat-ingat ka dyan sa mga gwapong lalaki mapuputi na yan, mga pakulyang bayan. Ganda ng phone mo ah. Mali mo, ito na yung soulmate ni Gara. Teka, hindi ka ba imagination? Imagination? Ay ka ba? Hi din po. I was at your station 2 days ago. Station? I reported my bag was stolen and I found a thief. Ano thief? Ako ba yun? Tigilan mo, hindi ka Pati na tayo-tayo mo dyan. Halika na. I just wanna make it up to you. Coffee, ice cream, lunch. Kailangan ko ba bang makiusap? Libre ba? See? Eh, kung libre naman pala, sana sinabi mo kanina? Tiniting matagal ko lang iniintay eh. Yung hiting tagos hanggang bone marrow. Pero mo? Ito tayong dalawa. Alam mo, girl, kilala kita. At alam mo, nag-feel ko, kumukopia ka na din kay Andrew. Hello da! Samantha! Scusi, signore! Bagay kayo ng boyfriend mo. Hindi ko naman yung boyfriend eh. Friend lang. Yang tataa. Hindi nga. Hindi ka pa nagkakaroon ng totoong heartbreak kasi hindi ka pa in love. Kaya nga na-invento ang glue para kahit gaano kawasak ang isang bagay, pwede pa rin mabuo. You're meant to be with someone who makes you smile like that. Alam mo, Sigara, katulad ko yung magmahal. Lahat ibibigay. Oh, eto na yung Romeo mo. Tumating na sa buhay mo, pakakawalan mo pa ba? Tuloy na talaga pag-alis mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Ano ba gusto mo sabihin ko? Na tinago ko sa iyo kasi mahal na kita, ganun ba? Alden Richards. Please don't break my heart like this. Tinuo mo na ako. May Mendoza. Hindi ko kaya pagkalit sa kanya isang bagay na alam kong uumplit sa kanya. I love him too much to do that. Imagine You and Me. Dati may pigit yung mga mata mo. Bakit? Sige na, pigit mo. Mas mag-imagine ka. Sino bang naisip kong kasama mo? Sino bang gusto mong imagine ko? Ako. A film by Michael Toviera. In cinemas, July 13.